Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa tumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo, mga boss. Bigay lang mo tayo reaction dito kay Bato. No? Kasi meron dating PNP chief na tumulong umano kay Alice Go na makaalis ng bansa. Ito. Paano nga ba nakatakas ng Pilipinas si dismissed Mayor Alice Go? Base sa impormasyong nakuha ng PAGCOR, may tumulong sa kanyang dating hepe ng Philippine National Police. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Sinong tumulong kay Alice Go para makalabas ng Pilipinas? Tanong ni Senadora Riza Hontiveros, posible bang may sangkot ditong opisyal o empleyado ng gobyerno? Pagsisiwalat ng isang opisyal ng PAGCOR. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? Ito naman, empleyado ng PAGCOR na ito Marites lang yata dala nito I think may mention that the former chief PNP. Gulat si Senadora Riza. Which one? I don't know, ma'am, but I don't former know, chief PNP daw. Wala raw hawak na pangalan ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy na dating PNP chief. Pero base raw sa nasagap nila impormasyon, may usap-usapan umano sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Go. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Even worse, kung historically may monthly payroll. Mabilis naman paglilinaw ng PAGCOR, hindi pa nila ito beripikado. Sabi ng kinatawan ng PNP na nasa pagdinig, wala sa... Putik yan. Anong klaseng hearing yan? Kailangan beripikado. Sayang pera ng taong bayan talaga. Tuloy. Silang nakukuhang ganitong intelligence report, pero patuloy raw ang kanila investigasyon kung meron nga mga sangkot na pulis. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned. Si Bato. Totoo kay Bato. Wala kang pangalan Ikaw talaga, Bato, tuloy mo. Because I am a former chief PNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Inusisa rin sa pagdinig kung totoo bang merong mataas na opisyal. Mandar na naman yung ulong kristal, bolang kristal niya, mga friend. Kasi narinig niya nga yan na merong former chief PNP na tumulong dito kay Alice Go, di ba? Kaya po, former chief PNP ako bakit? Ba't tumatahol ka na? Hindi ka pa naman tinuturo. Ikaw naman, Bato, masyado kang defensive. Pero anyway, nauunawaan natin si Bato. Diba? Sa dami ng problema nito, baka nga biglang ito ituro Dadagdagan na naman. Problema sa ICC. Di ba? Maraming problema to. Baka nga masama pa ito doon sa sinasabing pero mga malabo yun. Kung kakasuhan yung mga nagkarlong kikibuloy, masasama pa ito. Di ba? Hinaharang nito yung mga sila General Torre para wag na tumuloy doon sa kanilang mission kay Kibulog, di ba? Ito si Bato. Ako former chief PNP ako baka mamaya ako turo mo Hindi ako. Pero pinandidilatan ni Bato si Go Huaping, di ba? Sigurado ka? Sabi niya, sigurado. Baka mamaya turo mo ako Play safe ka ba to Galing ka rin Pero mali yun. Dapat hintay mo muna kung talagang ikaw ay tuturo o paano saka ka na dumipensa. Kumbaga sa hindi ka pa sinusuntok, nakasalag ka na di ba? Kaya ba to? Anyway, hindi naman daw ikaw, di ba? Sigurado ka? Baka mamaya maturo mo. Hindi sigurado ka? Sigurado, sabi ni Go Huaping di ba? Dito tayo kay Sara Duterte. Napanood niyo po ba yung hearing ng Kongreso tungkol dito sa budget, OBP budget use?
Sara Duterte questions legitimacy of House hearing on OBP budget's use. Oh, diba? Pakinggan natin. Magbigay lang tayo reaction dito kay Sara, no? What we are witnessing now Now? is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident. Ang layo ho ng sinasabi nito. Malayo ho. Parang nililihis niya yung ano eh. Yung katanungan ho doon, paano niya naubos yung, paano siya gumasta eh. Kung paano, saan niya dadali ng pera eh, na hinihingi niya eh. Malayo talaga. Iba ho yung mundo niya dito sa pagpasok ito. Anyway, nakasuporta si Marcoleta at saka si Gloria. Oh, tuloy mo, Sara. From the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me. Ang layo, ano? Nasa 2028 na yung utak niya, no? 2024 pa lang. Iba na, mantalang yung ano na naman, yung librong pinagawa niya, yung mga ibon. Oh, sabi na naman niya, kinistyon lang ni Risa Ontiveros tungkol doon sa ano. Kaya gano'n, no? Kasi nakalagay mukha ko dyan sa pangalan ko para pinupolitika mo ko. Puro politika nasa utak niya, no? Matindi talaga itong mga Duterte sa Saywar, mga friend, no? Tuloy mo. That this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political... Discrediting my name? May i-discredit pa ba, mga friend? Dito sa BP na to? Meron pa bang ma-discredit dito? Hindi siya nagsasalita. May narinig ba kayo? Tungkol sa problema sa West Philippine Sea, wala siyang pakialam doon. Sabi niya, hindi naman ako dyan. Meron Department of National Defense dyan. Hindi ko yung problema. Hindi siya nagsasalita sa mga nangyayari sa Pogo. Wala siyang di ba? Wala siyang sinasabi. Pero kay Kibuloy, maraming depensa, di ba? Anong kredibilidad ba meron pa to? No? Tuloy mo. Contests. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be... Parang Kibuloy din to. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. Grabe, no? Iba to. Malayo ka rito, BP Leni Robredo. Iba to, iba mundo nito. Tuloy. Be known. You will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Lumayas ka nga nung may bagyo. Anong sa Filipino people? Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive... Puta, sinabon yung Kongreso. Tibay mo, deng. ...matter for discussion. Shukran. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Oo, huwag nyo na bigyan. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang puntir... Sa totoo lang, ako yun si Mr. Sa totoo lang. O tuloy mo, Sara. Yan ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make
a case for impeachment. Ngayon. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Ganun. Mga boss, bibilib na ako rito. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Sino? Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan. Pinaka-problema ng bayan, West Philippine Sea. Yung kagutuman, matagal na yan. Sara, kahirapan, matagal na rin yung problema. Panahon pa nung tatay mo yan eh. Wala naman nagawa tatay mo, di ba? Lalong nagkagutom-gutom, nabaon sa utang. Ano ba naman to? Tsaka pogo, yun ang problema ng bayan. Tuloy mo. Illegal na droga, kriminalidad, terorismo. Lahat yan eh. Panahon pa ng tatay mo, lalong lumalayan eh. Droga, di ba? Ang daming namatay. 35,000 ba? 30,000 ba? May nangyari ba? Napabuti ba? Aba. Diyos me. Tuloy mo, Sara. Sige. Hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng... Kalidad ng edukasyon, hindi ba? 2 taong kang umupo, lalong nagkawindang-windang yung kalidad ng edukasyon. Ba naman to? Mukhang sasang-ayon ako kay Senador Trillanes. Meron to topak. Tuloy. Ng infrastruktura para sa disasters. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Grabe ito ng mga boss, no? Discredit me. Siraan siya, ganun. I-impeach daw siya, no? Wala ho, no? Ano masasabi niyo mga friend? No? Wala akong ano yan. Tapos nagpaalam na siya. Buti nga nagpaalam pa, hindi na lang nag-walk out eh. Nagpaalam pa doon sa ano. Tapos lumayas na, no? At saka hindi yung pinapag-take, yun lang pinapag-take out lang siya. Ayaw! Matibay talaga to, no? Alam niyo, sa totoo lang. Ngayon lang ho tayo nagkaroon ng ganitong uring pangalawang pangulo. Antayin nun natin yung mga reaksyon dito nila Christian Esguerra, Ronald Llamas. Ito. Ako nakapagbigay na ako ng reaksyon, Mamaya meron pa akong dugtong. Attorney Claire Castro, sigurado meron yan. Attorney Enzo Recto, meron din yan. Oo. Ako nakapagbigay na ako reaksyon. Ito na reaksyon ko dito. Discredit me. Sabi ko, ano sabi, no? I-impeach daw siya, yung impeachment daw, ganito. Ang impeachment matagal eh. Di ba, mga friend? Kagaya ng impeachment ni Justice Corona. Matagal. Pero yung gusto nilang mangyari kay Bongbong Marcos, dito sa totoo lang tayo, gusto nilang mangyari kay Bongbong Marcos, right there and there, sa araw na to, mag-resign ka na at uupo na si Sara.
Nagtatawag na sila ng people power para maupo na si Sara. Ha? Yung mga ungas na sumasama dito, buti lang walang umapatol ng mga military, puro yung nga, yung mga tauhan nila, yun lang sila lang, tsaka yung mga ibang naaabutan, ano? Yun lang yun. Mantakin ninyo. Ito, kung tutuusin mo, pero mahihirapang i-impeach pa to dahil marami pang mga ano dito sip-sip. Nasasabi ni Idol Christian Esguerra, no? Marami pa. Sa Senado, meron na lumabas, di ba? Yung Jinggoy, di ba? Tsaka yung Villanueva, di ba? Ayaw nilang tapyasan ang budget nito. Gusto nila bigay 2 bilyon. Mahina ka talaga, Sara. Dapat 5 bilyon na hiningi mo. Dami ka naman pala suporta di ba? Ay! Sipin nyo mga friend. Kung yung kinakasan nilang people power, buti talagang wala naman kasing papatol na may matinong pag-iisip. Maski na sa military, wala. Gusto nila makabalik sila no? Within a matter of weeks or whatsoever. Sabi nga nito si Harry Roque, Harry Roque, wanted na naman, wanted na si Harry Roque, di ba? Biyernes, hanggang dumami ng dumami, pupudayin natin ang EDSA at pababain na natin si Bongbong. Bangag, di ba? Yun ho nangyayari, hindi ko po pinaano si Bongbong. Ipakilini ho ako pero yun nga, gaya sabi ni Ka-Percy, dito na tayo kay Bongbong, kaysa makabalik yan, todas, mother, pati daughter, pag yan nakabalik, mantakin mo. Isipin mo pa lang na kung makakabalik to, paano? Sige nga, ubos. Di ba, mga boss? Malamang, si Harry Roque na naman, spokesperson, Harry Roque. Hindi mo maipaliwanag kung paano kayo yumaman. Diba? Tapos lahat. Ang problema mo talaga dito sa Pilipinas. Yun yung mga nasa korte na i-impluensyahan Oo. Kung makakabalik yan, malaya na si Kibulog. Absuelto si Bantag. Absuelto lahat. Everybody happy. Tuloy ang pogo. Diyos ko. Patay tayo. Pero yun nga, pag ito nakabalik, sabi niya, tatalupan daw siya ng buhay at throw his ashes to the wind. Pag ito nakabalik, mga friend, malamang, tatalupan ka ng buhay nito, His Excellency. Grabe, no? Mamaya, mag-abang tayo. Meron na akong nakita Baka meron ng palabas meron ng vlog si Atty. Claire Castro rito Sa ginawa nito, marami ka nang maririnig na bastos o kung ano-anong naman dito sa Sara na to. No? Diyos ko, Lord. Talagang dapat na itong ma-impeach kung tutuusin mo. Wala namang ginagawa Oo, no? Mantakin mo, gastos niya, no? Yung mga satellite office niya, ang dami. Tsaka, pero yung COA kanina, sa hearing, mukhang hindi ko, ano yung masagot ng COA. Oo. Hindi ko type. Totoo lang, Grabe. Magsampakay ka ng kalahating taon bago raw a-action yung COA. Kung sasampahan ng reklamo itong si Sara Duterte. At 2 buwan bago pa sila makakapagbigay ng desisyon sa reklamo. Putik yan, wala. Alat ano ba sa tansya mo rito? Sakit na ulo. Pero yun nga, nakikita niya yung impeachment, itong si Sara, naaamoy niya raw yung impeachment. Hindi niya nakikita yung ginagawa nila. Maisog, Marcos resign, bangag, kung ano-anong ginawa nila. Yun ang hindi niya nakikita.
Ah? Tapos, magpapaano, para bang api sila. Inaapi sila ng gobyerno ni Marcos. O, di ba? Yan ang gusto nila ipalabas sa tao eh. Pero hindi na ho yung kakagat. Wala na hong kakagat dyan. Maliban na ho sa tanga. Oo. Tsaka, pero, wala na ho yan. Tao nila pwede. Pero yun nga, asan yung 32 million na boto? Oh, meron ba lumabas? Oh, sabihin mo na lang, wag ng 32. 10 na lang. O 5 milyon na lang. O 2 milyon, 3 milyon, wala ka makita eh. Oh, 'di ba yung rally nila sa Liwa sa Bonifacio, ilang araw sila ron? 7. Oh, meron ka ba nakita na milyon na tao? 1 milyon nga wala eh. Doon mo ito talagang nagkakabistuhan talaga na may I know what you did last summer. Mag-collab na po tayo. S. Maquise, shout out. Good evening po, Sir Rox, and to everyone. Good evening, S. Maquise. Jack Roman Santa, shout out. Tinakot ng Angel of Death. Damay pati pamilya, kaya gagawin lahat. Huwag lang mapahamak ang pamilya. Totoo. Kibulog na to. Oo, Diyos ko. Lili Chang, shout out. Kibuloy. Kibuloy lang malakas, natural, kartada Jess. Dahil mga virgin at batang bata. Totoo yan, Lili Chang. Yun ang mga favorite niyang lamunin. Kibuloy ka. Jack Roman Santa, hindi malayong natikman din ni Duterte ang ibang spiritual vibes ni Kibuloy. DOM yan si Duterte. Pwede. Jack Roman Santa, sabi nila noon, di umano, ay merong orgy na nagaganap sa Malacanang ayon kay Maharlika. Malamang meron din sa KOJC. Ano pa? Nakita mo yung mga sa kwarto ni Kibulog? May mga jacuzzi. Lilichang ulit to. Tinatapon na ni Kibuloy yung mga babaeng na doon selya niya kay Digong. Visit. At sa mga general ng mga politiko, partner in crime nga. Si Berna Puyat ay tourism secretary ni Digong hanggang kay Marcos. Ewan ko siya pa rin ngayon. Siya pa rin yata. Ang ganda yun, Lilichang Jack Roman Santa ulit Nag-attend sa Senate hearing yung patay gutom na senador. Akala siya siguro may buffet na chibugan. Siki muna naman tinitira mo, Jack Pero nandun lang naman siya. Wala naman siyang ginagawa Hindi naman siya nananakit. Kaya mo na siya, Jack. Basta nandun lang siya. Number 1 senador yun Odelia Alpilor, shout out. Totoo po yan, Sir Rox. Di mo na alam kung sino sa kanila ang totoo. Ang tawa ko sa'yo, Sir Rox. Naman. David Allen Mendoza, shout out Hi po, Karox, sa mga ka-warriors. Araw-araw po maraming naglalabasan ng mga sikreto ni Digong at Kibs. Masyado lang po kasi nasi-sensationalize noon ang Davao na pinaka-safest city sa Pilipinas. Yung pala budol lang. Kaya po sa susunod kung may tatakbong ulit na mayor sa pagka-presidente na kung saan lupalop galing ay kailangan ang masusing pag-aaral sa totoong pagkatao ng kandidato. Totoo yan, David. Kaso nga wala Mas marami butanting tanga ang gagawa natin. Kalat ni Baya. Ebidensya naman, di ba? Kalay mag number 1 si Kimo. Yun lang napakatibay na ebidensya. Kalat nila astig na mabilis pa. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a pleasant day ahead. Ingat ka palagi shout out, Akira. Sana okay ka lang Romel Fabregas, shout out. Grandstanding lang. Yan, bossing si Digong din ang tumbok nila dyan. Pero di naman nila makontempt. Yun nga Romel. Problema Kaya respeto nga raw nila may respeto nila dahil pinapasok ang pogo. Parmali. Droga. Puta. Raul Villanado. Greetings, Kuya Rox. Isang may bahay. God bless. And good health always. Ikaw rin, Raul. Good health always ka rin, Raul ulit, Walang yung kibulok na lason ng isip ng babaeng nasa recording. Wala na to. Baka may tama na din to. Malamang. Ano ba naman kibulok? Wala bang ginawa
ito kundi tumuhog. Araw-araw iba. Ikaw pa. Rol Villanado, puro inumpisahan nila Kibulok at Digong nyo sa love life. At hayon, pati Pilipinas, pinagsasamantalahan. Diba? Raul ulit Kaya pala may laman ang mga tanong kay Garma ng mga kongresista ay talaga palang may tawag ng laman. Federico Mandaco, sabi niya, sumagot correct. Iba yung init ng katawan pag umiral, hindi makontrol. Pag nakatikim ng iba-iba. Isipin mo, inamin ni Garma yung relasyon nila sa dating SPO4, tapos itong kay Digong ayon di umano kay Montulfo. Kahit siya ay may asawa na, anong malay natin kung yun lang? Diba? Totoo, mga manyak Librado Ludovico, shout out Mabiyayang Martes ng umaga, Karox, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Walang katapusang tanggi si Alice on Wonder Farm. Leching Hinduropot, kidlating ka sana. Diba? Wala, puro. I invoke my right to self-incrimination. Nasa korte na po doon na lang po ako tsasagot. Nasa likod naman niya si Steph. Waka sasagot. Stephen, waka sasagot. Diba? Ito parang mga mga kampo ng Tangin na yan. Jose Gabriel Anunuevo, welcome to the club Good PM, Sir Roque. Si Stephanie, may edad na rin, 32 years old. Kaya gano'n na lang. Sagana na binibigay lahat luhod, kaya gano'n. Diba? Basta't pag sinabi ni Kibulog na tuwad ka agad para marami kang biyaya. Jose Gabriel Anunuevo nito. Baka mabaliw si Kibulog. Naiisip niya si Stephanie, ganda niya. Hindi malayo. Baka, dati ng baliw, madadagdagan pa. Ronaldo Gutay, shout out. Dapat sa Davao Penal Farm, dalhin niyang si Kiki Bulog. Ilagay sa Bartolina, sa cell number 6. Kasama si Tata para maging dinuguan. Totoo yan, Rolando Gutay. Sumagot si Ted. Shout out, Ted. Bakit si Kibulog lang? Pati na rin si Digong at Bato para tatlo din sila. Malityon. Malityon ba o madinuguan? Al Ulalia, shout out Alam na sindikato ng Pogo, kaya pala nila ang sitwasyon dahil marami pa silang kasabwat na appointee ni Digonggong at kaya pa silang protektahan, kaya easy lang si Go Waping at kasamaan bukod sa marami silang pera. Ang extradition ni Kibuloy ang dapat ayusin ng gobyerno para matigil na ang pangamba ng VIP treatment o makatakas pa ito. Ang karma ay kay Garma at Digonggong ay palapit na. Good day, Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless, Al Ulalia. Librado Ludovico ulit Dapat siguro style ng Columbia Police ang gawin dito kay Digong nyo. Toda si Pablo Escobar. No. Kailangan muna ma-extradite sa US Pacquiao. Ibaliw doon, wala na siyang lusot. Diba? Bogart, shout out Bogart. Mga bastos, mga KOJC. Laging pastor lang sinasabi dapat our God gives, our Jesus gives. Sana baka sabihin pastol ng baka sila, di ba? Roelio Asuncion, shout out. Nabuhay si Kuya Cesar Carox. Oo nga nakakalungkot naman yung babae na yan, sobrang doktrina. Baka lahat ng butas tinamaan kay Kibulog to Federico Mandac, shout out. Ang masasabi ko lang dyan sa hearing na yan ay useless na. Si Alice Go ay relax na relax, samantalang yung mga senador ay nag-iimbestiga na ay stress. Si Jinggoy gusto ng manapok. Si Alice ay kampante lang, kaya dapat tigilan na yan. Kaso lang may bagong intriga na naman tungkol daw sa ex-PNP chief daw na tumulong kay Alice na makaalis sa bansa at naka-payroll pa daw buwan-buwan, pero as usual hindi raw totoo, sabi ni Alice. Si Bato naman todo react at depensa agad. Di ba?
Kaya tigilan na niya yan, focus sila sa kasong isinampa. Doon malalaman ang tunay na tigas ni Alice. Wala doon right to self-incrimination. Tama ka dyan, Federico. Ewan nga ba dito? Ang tiyaga nila, no? Alam na nga nila, pinagluloko lang sila ng mga resource person nila. Si Alice, Cassandra Leong. Pinagluloko lang kayo eh. Sa korte na kayo. O, diba? Wala kayong mapipiga dyan sa mga yan. Oo. Magagalit lang kayo, mga senador. Wala kayong mapipitpit dyan. Sindikato yan. Ano kayo? Yung nga, lalo yan, maski sabihin mong barilin mo yan eh. Wala kang mapipiga dyan, siguro ha. Ngayon ko. Kasi pag ganyan mga malalaking sindikato, talagang wala na yan eh. Patapon na yan mga yan eh. Yung nga iba dyan, nililigpit pa nung kapwa nila, kasamahan nila eh. Para wag lang di ba? Kaya nga siguro itong Alice Gowaping na to, may threat sa buhay niya. Baka nagte-threat sa kanya, hindi niya malaman kung kasamahan niya na, di ba? Uy, ayon sa bolang kristal ko, delikado. Hari Roque, tagu-tagu ka na, baka ikaw gawing sacrificial lamb ka. Baka lang ha. Baka gawin kang at para mapagbintangan ang administrasyon. Kaya tagalingan mo, tago. Kung mayayari si Hari Roque, hindi man gagaling sa gobyerno eh. Dahil hindi naman ganun si Bongbong, di ba? Mga friend. Pero sana mali ako ha. Federico Mantac ulit. Ang love life ni Kibuloy ay dahil sa kanyang panloloko para siyang may harem, gagaya sa mga Muslim. Si Digong naman, yung kanyang kapangyarihan ang ginamit para magkaroon di umano ng mga babae. Kaya yung mga partner kumbaga ay kota-kota na sa pagpapasarap sa buhay. Okay na yan. Kahit mapunta pa si Kibuloy sa FBI at si Digong naman sa ICC, quits na sa mga Pilipino. No, hindi naman, Federico. Malaki pa utang nila. Elizabeth Iscare, shout out. Wow ha, nakakarelasyon pala nito si Garma at si Digong, kaya pala ibinigay ang juicy na posisyon sa PCSO at ang general manager pa. Ang bigat ha. Kaya pala super yaman ang babaeng ito. At ito ang naging hepe pa ng Davao at Cebu para i-accomplish yung war on drugs kuno niya. O, diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Amy Bingson, shout out. Uy, balita ko, nag-greet ka kay Batang Manila Toits ha. Uy, wala tayong problema, friend Amy ha. Dolor Garcia, shout out. Sabi ni friend Shervin, no? Sir Rox, bago po humimpapawid ang malupit na banat ng impong basyang Team Tedeli sa buong Kalawakan. Sa inyo pong lahat, ako'y bumabati ng mapagpalang buhay, special mention ang buong Team Rocky Warriors the Great. At sa mga kapatid ko po natin, too many to mention, marami pong salamat sa pagbati sa happy birthday ng inyong makulit at Tia Deli. Alam ko po, dito po sa Team Rocky Warriors, we have one heart sa pagsigaw ng paglaban ng mga damontres na pasaway. Bawal po sa ating samahan ang baluktot ang utak. Maluwag ang iwahig at lulumboy. O kaya baka maling pinto ng vlogger ang napasok nila. Dito po bawal ang mga pakyut, mga katipuneros at katipuneras at puro matatapang, malitibay ang dibdib sa pagbanat. Kaya I'm proud to be one. Thank you sa ating Master Rox at sa pinagsama-sama tayo dito. Puro po palaban. Shout out sa buong Team Rocky Warriors the Great. Tia Deli is just a phone call away. May problema sa puso, problema kung saan-saan, wag lang po sakit ng bulsa. Andito po ang inyong Tia Deli magpayo. Palaging masayahin at wala pong inuurungang laban. Basta kabitenyo, sila lang po yun. Di po ako miyembro ng
ng mas makapal, mas matibay na kasamahan. Ang tunay na laban lang po tayo lumalaban sa mga pasaway at mandidekwat. Sila po yun. God bless po sa ating lahat. Gabayan po tayo ng Diyos ng palaging matuwid na pag-iisip. Good night po sa lahat dyan po sa atin sa Pinas. Good night, Pia Deli. Mary Chat Kumpol, shout out. Bakit ayaw nang umunlad ang bayan ko? Naku! Lalim naman ang tanong mo. Sagutin kita, Mary. No comment. Si Ted, tama ka dyan, Karoke. Napakaganda ni Bernadette Romulo Puyat. Oo, ang ganda. Tinignan ko sa Google. Naku, ang sarap. Ang ganda talaga. Ano ka naman, Ted? Ang sarap na. Tinamaan din ako, pero ayaw ko na. Digong na pala. Nadigong na pala po eh. Ikaw. Ganda talaga, cutie-cutie siya. Elizabeth Iscario. Rox, alam ko na kung bakit ayaw nilang papuntahin dyan sa hearing nila dyan sa Kongreso. Kasi siguro alam lahat ni Digong kung anong baho ng mga congressman dyan. Baka nga kasama sila sa partihan sa mga kinulimbat ng mga Duterte. Baka lang ha. At grabe talaga, takot nila. May katwiran ka dyan. Elizabeth Iscario. Malamang yan. Baka yung iba dyan nabigyan pa ng night duty ha. Elizabeth Iscario ulit Si Rox. Basa ko na yan. Prince Shervin ulit Mabuhay po tayong lahat, buong Team Rocky Warriors. Sabi niya. Kalat ni Baya, wow. Binayo, kinabayo at binatuta. Antindi pala ng inabot ni Maring Royima kay Paring Roding. Ibang klase ka, Paring Roding, astig ka, chickboy pa, diba? Tsaka, ibang klase taste ni Kibulog, kalat ni. Gusto niya yung mga kakaregla lang. Hindi kagaya ni ito si Digong. Basta iba raw klase, ano ito? Yung naka-uniforme, masarap daw, kabayuhin, ganun ba? Sabi ni Montulpo. Cat Gray, shout out. Walang kasalanan si Pinoy. He is involved in controversy of Mama Sapano and Deng Basya. May nagtip siguro na lulusubin ang pinagtataguan ni Marwan dahil sa bounty na US. At tungkol naman sa Deng Basya, pinalaki lang yung issue. Pero sa ngayon, ginagamit na yung Deng Basya vaccine worldwide. Napahiya pa nga si Duterte dahil pinababalik ang vaccine sa market dahil sinoli ng Pfizer yung binayad. Diba? Napahiya si Duterte kamo. Wala siya noon. Anong hiya? Chupista Bunao. Good evening po kuya sa inyong mahal sa buhay at sa mga ka-warriors. Ay nako, di ko po naman nilalahat para sa mga kongresista at sa Senado. Puro sila pasikat. Nga naman sa darating eleksyon ay sikat din sila lahat. Ayoko po sanang no comment kasi wala namang patutunguhan ang lahat kasi di ko mapigilan ang pasikot-sikot na mga tanong. Resulta pa rin ang kinalabasan ay buhay. Tumigil na po sana kayo sa mga pag-iimbestiga. Ibigay nyo lang po sa mga taong hikahos sa buhay ang bawat gastos nyo sa bawat hearing ninyo para may mapala ang taong bayan sa mga pinagagawa po ninyo. Sang-ayon ako sa dyan, Chupista. Sayang, pera. Diba? Good morning, Anita Japon ulit. Good morning po, Idol, Sir Roque, and to your loving wife. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong masayang programa at marami kaming natutunan sa vlog mo na maganda. Kinalanan. Salamat po. Salamat din, Anita. Anita ulit, Sir Roque, and to your loving wife, have a blessed Wednesday. Stay safe po kayong mag-asawa. Keep healthy po palagi. Ikaw din, Anita. Anita ulit. Yang mga kayamanan ni Kibaliw
na pinundar. Kapag napatunayan lahat ng akusasyon ay malamang kukumbinsihin ng ating gobyerno. Kukumbinsihin ng ating gobyerno. Galing kasi sa nakaw. Kukumpiskahin siguro. Taong bayan, kailangan ibalik sa ating bansa. Totoo. Anita ulit. Thank you po, Idol Roque, sa pag-shoutout sa pangalan ko po, lalo sa pagsagot sa aking komento po. Naliwanagan ako tungkol sa ari-arian ay pinundar ni Kibaliw. Pag-aari ni Digong ninakaw sa kaba ng pera ng taong bayan ng ating bansa. Thank you po. Sigurado doon ako. Mga pandar ng ganyang putik yan. Kalokohan niya. Jaime Catalan, masyadong mababait ang mga senador. Dapat i-contempt yung mayor para umamin at ikulong sa city jail ng Pasay. Si Alice Go, di natakot makakontempt yun dahil nakakulong na siya. Yung mayor ang dapat pitpitin ng itlog. Patay tayo dyan. Jaime ulit Maganda sa hearing sa Kongreso mapunta sila Alice at Mayor Kalugay. Siguradong makukontempt si Mayor Kalugaw. Kalugaw na, kalugay. Pag di nagsabi ng totoo, diba? Jaime ulit, dapat putulan ng kaligayahan si Kibuloy at ikulong kasama ang magandang babae para matorture ang ungas. Sadista Marilo Pabiano, shout out na ka. Good morning po tayo at sa mga buong pamilya niyo po. And to all ka-warriors, hindi po natin maiisip na mangyari ang lahat ng ito. Masyado silang na mayagpag talaga. Ang Panginoon ay buhay at mahal niya ang Pilipinas. Hindi niya hahayaan na tuluyang malugmok sa kamay ng mga kamay ng mga mapang-abuso. Amen. God bless us po tayo at mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Reynaldo Gonzales. Si Rox, nag-message si Ma'am Amy Bingson kay Batang Manila Toits kagabi. Sa bakasyon daw siya. Binati si BMT. At least okay si Friend Amy. Jaime Catalan. Karox, napanood ko yung bagong hearing ng Kongreso kung saan nambastos na naman si Sarang Ulul. Nagsalita si Gloria Arroyo at sa bihis na at forma ay mukhang mamasang. Panood ko rin. Oo. Shout out Michelle Edwin, my friend. Jane Labayna, shout out mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pa muli. God bless. Yan lang ang aking reaksyon dito kay Bato at saka dito kay Sara, no? Bato, masyadong nagkakakape. Magandang shout out brother Eliasisio. Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos na ka. Hanggang bukas pa muli. Sana makadalawa ako bukas. Ang daming ganap. Sara, napakalakas ng imahinasyon ni Sara, no?